Magsitayo tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kaniyang pananaig, sa kamatayan at sa kaniyang bagong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi, bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit nyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, bakit nyo kinakalag yan? Kailangan ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga Olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Parisayong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pakihawakan at itaas po ang inyong mga palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya aming sapitin ang hindi magmamalo na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Hosanna
Jerusalem, masayang nangangitan, Hosana, umangubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit, sana damit-damit. Salamat sa Diyos na sa langit, pagpapalat mo sa amin. Sana ang aming awit, sana damit-damit. Sandalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat mo sa amin. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa atin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Paging tapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maupo tayo. Sa unang pagbasa, dahil batid ng lingkod ng Panginoon na wala siyang dapat ikahiya, tinanggap niya ang lahat ng pahirap sa Kanya. Taglay ang pag-asa sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, Kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pang-unawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aking pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap.
Purihin ang Panginoon na lahat ng kanyang lingkod, siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Jesus, bagamat Diyos, ay namuhay na isang alipin bilang tao. Sa kanyang pagpapakababa, dinakila siya ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kampantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon na ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya di nakita ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Ang pagkapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang mga matatanda ng bayan, ang punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila, Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Sesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. at tinanong siya ni Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. Tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyakan niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ang kanyang mga kawal. Sinutan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Pinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Sinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulusol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan ninyo. At napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes.
Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahagupit ko lamang siya, saka palalayain. Tuwing Pasko, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ng taong yan! Palayain sa Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod. At dahil sa pagpatay, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay, ayon sa inihingi nila. At ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito ay si Simon ng taga-Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdala ng tao at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga burol, tabunan niyo kami sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? may dinlalapas silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, tawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay may parurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-ikalabindalawa na ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsilhod tayo at pagnilayan ang pagkamatay ni Kristo para sa atin.
At pagkasabi nito, nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ng kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang pasyon ng Panginoon. Jesus, kami ay sama sa iyong mga pagdurusa, yamang ikaw at iba. Sakdalan namin sa tuwina, luwalhatin ang lahat na. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Pasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang red na ribbon na ito ay laging pagpupukay namin ko sa inyo. Saludo po kami sa sakripisyo niyo. Sa pagninilay natin ngayon, gawin natin ang medyo kakaiba. Sa papaanong paraan, ang pagnilayan natin ay yung ebanghelyo kanina, nung magsimula. Yung bago tuluyang maganap ang misa, nung tayo bago mag-bless ng palaspas. Huwag yung kababasa lang na mabuting balita. At ang pagnilayan natin sa ebanghelyo kanina ay hindi si Kristo, hindi yung mga alagad, hindi yung mga tao, kundi yung asno na sinakyan ni Kristo. O di ba, kakaiba? Ano nga ba naman ang lesson na makuha natin sa asno? Natatandaan niyo yung sabi ko sa inyo noong nakaraang linggo tungkol sa pagyukod ni Kristo at pagsulat niya sa lupa? Sinabi natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. So sa lahat ng mga sinasabi dito, meron kang aral na makikita kung pagninilayan lang talaga. Katulad ng aral na yung asnong sinakyan ng ating Panginoong Hesukristo ay po pwedeng sumimbolo sa atin na mga minamahal ni Kristo. Tingnan po ninyo, pinakuha ni Kristo sa dalawang disipulo yung asno. At alam na alam ni Kristo kung saan kukunin ito. Alam na alam niya. Alam niya kung nasa saan naroon yung asno. Anong mahalaga dito? Well, I don't know with you, pero ako, hindi ko masyadong tinatandaan yung mga anik-anik sa buhay ko. Suklay, susi, sinelas. Kaya, madalas, nawawalan ako niyan eh. Kasi nga hindi ko tinatandaan. Dahil, para sa akin, anik-anik lang. Besides, marami naman akong suklay. Marami na akong tsinelas, yung rubber slippers ha. So parang hindi ko binibigyan ng halaga. Kaya hindi ko rin tinatandaan. At may tendency kasi ako na konti lang yung pwede kong matandaan. Hindi, lalabas ko na yung mga anik-anik. Yung mga mahalaga na lang. Ayun. Pero pagdating sa yung rosaryo ko, pagdating dun sa prayer book ko, pagdating sa passport ko, sa wallet ko, sa mga pictures ng mga taong mahalaga sa buhay ko, alam ko kung saan nakalagay yan. Tinatandaan ko yan. Kasi mahalaga yung mga yan. Alam ni Kristo kung saan naroon eksakto yung asno, sapagkat para sa Diyos mahalaga yung asno. Isipin po ninyo, kay rami-rami namang mga asno. Kay rami-rami namang mga rosaryo. Kung bakit pinaka-mahalaga para sa akin yung rosaryong ito? Eh dahil may sentimental value ito. Mga kapatid, kung mahalaga yung asno, eh paano na tayo?
Mas mahalaga tayo. Mas alam ni Kristo kung saan naroon tayo. Di ba sabi niya minsan, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong mga maya. Anong sinabi niya patungkol sa maya? Bago niya sabihin yan. O di ba sabi niya, walang nahuhulog na maya na hindi alam ng Diyos. Napakaraming mga maya sa buong mundo. Pero alam niya ngayon kung anong maya yung tinirador, kung anong maya yung nakakuryente, kung ano yung mayang tumama sa hélice ng helicopter na bumagsak. Alam niya. Alam niya yun. At ano pang sabi ng ating Panginoon? Maging ang mga buhok ninyo ay bilang ng lahat. At hindi ito a matter of estimation. O Father Fidel, ang buhok mo, sabi ng Diyos, mga 10,000. Mga? Hindi ka sigurado? Hindi, sigurado siya. Hindi niya sasabing mga. Sasabihin niya sa iyo kung ilan yung buhok mong nasa sa ulo mo ngayon. At yung pagkaka-number niya dito, hindi lamang na generalized, specific. Alam niya yung isang hiblao, dito yan. So much so, na kung naligo tayo kanina at may lalakis tayong buhok, alam niya kung saang bandang buhok yun. In that particular scalp location, dyan. Dito nabutot naman. Alam niyo? Alam niya yung location. Kung saan nabunot yun. Kung ang buhok, na napakarami naman, minamahalaga ng Panginoon, tayo pa ba? Na nilikha niya? Tayo pa ba na pinakamahalaga sa lahat ng mga nilikha niya? At tayo pa ba na tinubos ng anak niya? Di ba? Tayo pa ba ang hindi niya mahalin? Tayo pa ba ang hindi niya alamin kung nasa saan tayo? Mga kapatid, alam ni Kristo kung saan siya dadaan para makita niya si Mateo. Alam niya yun. Kalkulado yun. Hindi siya dumaan sa daan na yun parang, saan kaya yun? Hindi. Alam niya kung nasaan si Mateo. Nang tawagin niya si Zaccheo, yung umakyat ng puno, pagtingala niya, nandun agad. Jesus wasn't like, nasaan ba? Kala ko, hindi. Pagtingin niya, pagtingala niya, nag-lock agad ang mga tingin nila sa isa't isa. At natatandaan niyo yung babae sa may balon sa Samaria, na maraming kinasama, walang napakasalan kahit isa, na namumuhay sa pagkakasala? O di ba? Pinuntahan din siya ni Kristo, hindi sa hapon, hindi sa umaga. Kasi alam niya, nag-iigib yung babae, tanghaling tapat. Bakit? Kung kailan tag-init, kung kailan tambad ang init, kasi nga maraming chismosa noon pa man. Iniiwasan niya yung mga nag-iigib din sa balon. Pero si Kristo, alam ko, tanghaling tapat yan. Kaya nagulat yung babae, may tao. Alam ni Kristo, dahil mahalaga tayo, alam niya kung saan tayo naroroon. Pero, hindi lang ito physical location. Ang mas malalim dito na alam ni Kristo, alam niya kung ano pinagdaraanan mo ngayon, kung nasasaan ka ngayon. Kung nasasaan ang buhay mo ngayon. Ikaw ba'y malaya ngayon? In a sense na masaya ka ba? Mabuti ba ang buhay mo? Wala bang masyadong problema? Alam niya yun. Or, in a sense na ikaw rin ay sinisimbolo, tulad ni Mateo, tulad ni Zaccheo, tulad ng babaeng Samaritana, ng asno nakatali ngayon. Nakatali sa kasalanan, nakatali sa hinagpis, sa kalungkutan, sa takot, sa pag-aalala, nakatali sa utang, nakatali sa porn addiction, nakatali sa bawal na relasyon o toxic na relasyon. Alam ng Panginoon yan. At gusto kanyang kalagan. Para ikaw ay magamit niya tulad ng asno sa kanyang banal na kalooban. Anong pinasabi ng ating Panginoon dun sa 2 disipulo? Pag may nagtanong sa inyo kung bakit kinakalag niyo yung asno, sabihin niyo, kailangan niya ng Panginoon. Kailangan ng Panginoon? Tama ba yung narinig natin? May kailangan ba ang Diyos? Wala. Walang kailangan ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos. Hindi niya kinailangan ng kahit anong tulong. Kahit nga something lang na walang buhay, hindi niya kinailangan ng tulong upang likhain niya sa daigdigan. Pero itong misteryo, kung bakit
mula noon hanggang ngayon, hindi man niya kailangan, pinipili niyang kailanganin ang partisipasyon ng tao. Di ba sabi niya kay Adan, pamahalaan ninyo ang buong sandaigdigan. Ba't kailangan pa? Kaya mo naman mag-isa. Ikaw nga ang may hawak ng lahat eh. Ba't kinakailangan pa namin pamahalaan? Nakita niyo na? Bakit kinakailangan pa niyang kunin ng konsent ni Maria? Bakit kinakailangan pa siya dumaan sa pagdadalang tao ng isang ina? Pwede naman siya lumitaw ng binata na. Bakit kinakailangan niyang tumawag ng 12? Bakit niya kinakailangan magtatag ng simbahan? Wala siyang kailangan. Pero in the salvation of man, sa pagliligtas ng tao, misteryo. Pero napakagandang misteryo. Pinipili niyang kailanganin ang partisipasyon ng tao. Pinili niyang kailanganin ang partisipasyon ng isang asno. Ang tao pa kaya? Ang sabi ng aklat ni Propeta Zacarias, darating ang hari sa bayang ito, sakay ng isang asno. So in that particular instance, nagamit niya yung asno para i-fulfill yung prophecy na alam ng mga Hudyo. Kaya nang makita nila si Kristo sakay ng isang asno, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na hari, sakay ng asno, siya nga, with all those miracles na ginawa niya, siya nga, Hosanna, Hosanna. Even in that particular instance, grandioso para kay Kristo. Sapagkat siya ay talagang hari, hindi man malinaw sa mga tao ito. So even at that particular instance, na-fulfill nung asno, kahit nung asno ang mission niya. At doon na nga dinatapos. Na hindi naman nakapagtataka, asno yun. So gusto niyo hanggang sa krus na din yung asno? Marami tayong papahiran ng kamay niya. Pati yung paa ng asno. Ang ibig ko lang sabihin, kung yung asno ginamit, kinasangkapan, tayo pa bang tao? Mas mahaba ang role natin, mas malaki ang mission natin, mas matindi ang partisipasyon natin sa gawaing pagliligtas ng Panginoon natin. All the more, God needs us. He needs us, yes. Kailangan niya tayo. Bakit? Mahal na mahal niya tayo. Hindi ko alam kung nagsisink in sa inyo yon, na baliw sa atin ang Panginoon. Sana paniwalaan natin ngayong mga mahal na araw, yun ang mag-sink in sa atin. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka isang tao lang sa gitna ng bilyong-bilyong tao. Hindi. Partikular, mahal na mahal ka niya. Alam niya ang kinalalagyan mo, so alam niya ang mga tali sa buhay mo, gusto kanyang kalagan. Aawa siya sa iyo. Ikalawa, all the more God needs us in fulfilling His plans. Hindi lang para iligtas tayo, kundi para iligtas din ang mga tao sa buhay natin. Para iligtas ang pamilya natin sa kahirapan, sa kahihiyan, sa cycle ng kasalanan, sa cycle ng utang, sa pagiging takot, sa pagiging mapag-alala, sa bangayan, sa awayan, sa hindi magandang reputasyon o paningin na iba. Gusto tayong iligtas ng Panginoon at ang ating pamilya. Yes, mahirap. Pero hindi mo naman kakayanin ng lahat. God does not expect you to do that. Hindi naman ikaw ang tagapagligtas eh. Tandaan mo, hindi ikaw tagapagligtas siya. Makikipagtulungan ka lang. Narinig niyo naman din siguro na nang magsimulang sakyan ni Kristo ang asno, hindi na nabanggit yung asno. From then on, si Kristo na. Si Kristo na. Wala na yung asno. So ganun din siguro sa ating buhay. Kung pasasakayin natin ang Panginoon sa ating buhay, sinakyan yung asno na hindi pa nasasakyan kahit minsan, alisin natin ang ating mga kasalanan. Ayaw ni Kristong may ibang nakasakay sa puso natin. Magbagong buhay tayo. Alisin din natin yung takot natin. Alisin din natin yung inggit natin. Alisin din natin yung mga masasamang hangarin. Alisin natin upang siya ang sumakay sa buhay natin. Maaaring hindi pa rin nasasakyan yung asno. So alam mo na yung tendency nun. Hindi pa nasasakyan eh. Mailap yun. Parang tayo. Gusto natin, gawin natin yung gusto natin. Kumalma ka para sumakay sa'yo.
gawin mo yung kalooban niya. Magpag-guide ka sa Kanya. Palalayain ka niya. Palayalayain niya ang iyong pamilya. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. sapagkat kung mahalaga para sa akin ang pamilya ko, mas lalong binibigyan ng halaga at minamahal ng Panginoon ang pamilya ko. Ang laban ko, laban niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong maisuko ang aking kalooban sa iyo. Daing ako ng daing kung bakit hanggang ngayon ito ang nararamdaman ko. Hanggang ngayon, sadlak ako sa dusa, sa kalungkutan, sa takot, sa pag-aalala para sa kinabukasan ko at ng pamilya ko. Hanggang ngayon, nasa sa hindi magandang relasyon ako. Hanggang ngayon, nandito ako sa sitwasyon na ayaw ko. Matagal mo na pala akong gustong tulungan. Ayaw ko lang isuko ang aking sarili sa iyo. Tulungan mo akong Panginoon na mula ngayon gawin ang kalooban mo. At tulungan mo ako na mula ngayon ay gawin ko yung kaya kong gawin. At ikaw na po ang magtuloy. Hindi ko na po masyadong iisipin kung ano ang kahinatnan. Basta I will do my part. And I will entrust everything to you, O God. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Let that sink in. Paniwalaan mo yon. Kung yung maya mahalaga, kung yung asno mahalaga, pagsama-samahin man lahat ng mga maya, lahat ng mga asno, pinakamahalaga ang tao. Panghawakan mo yon na mahal ka ng Diyos. At mahal din ng Diyos ang pamilya mo. Mahal din ng Diyos sa mga anak mo, ang pamangkin mo, ang asawa mo. Kaya huwag kang mag-alala. Basta gawin mo ang kaya mo. Ang Diyos ang magtutuloy. God will provide. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Panginoon, kawaan mo ang iyong bayan. Para sa sangkatauhan, upang ang pagkilala nila kay Kristo ay maghatid ng matibay na pag-asa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga nasa pagkakasala,
upang tulad ni Dimas, magsisi sila at magbalik loob. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga napipiit tulad ni Barabas, upang mapalaya sila ng sakripisyo ni Kristo. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naghahangad mamuno, upang manindigan sila sa tama at totoo, di tulad ni Pilato. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga ina, upang sa halimbawa ni Maria, kumapit sila sa pagiging mapagpatawad asa sa Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, upang makasama sila ng Panginoong Hesukristo sa paraiso, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pagkapakasakit, kamatayan at pagkabuhay ng iyong anak, pagkaanin mo ang aming mga tinitiis at tingkin ng aming mga panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo ianay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Walang hanggan, tunay kang Panginoon. Namalas ko sa Kalbaryo, buhay man ialay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog
ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig. Sa'yo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Manalangin tayo. Ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagkapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayon din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaling salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang pinagdarasal ang ating mga minamahal na yumaw. Sa amin na Diyos, Benjamin Nelly, Oreo Iska, Dionga Maria Jose Eralito Erickson, Coring, Nene, Zeni Loleng Amang, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, Amen, Amen. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang pinipigay ko. Tuhayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
Diyos kay buti mo sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo rin kami makarating sa aming paroroonan pakundangan naman sa kanyang muling pagkabuhay.
bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of We Mercy, trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalulhatian ng Diyos sa may, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami po salamat sa inyong pakikisa at sa lagi niyong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Paalala po, ito po yung mga schedule natin ngayong mga mahal na araw. Linggo ng Palaspas, ito po, katulad din ng panglinggong misa. April 14, Lunes Santo, 4 p.m. Daan ng Cruz, 5 p.m. Confession, 6 p.m. Banal na Misa. Sa umaga ng Lunes Santo, walang misa. April 15, Martes Santo, 5 p.m. Confession, 6 p.m. Banal na Misa. April 16, Miyerkules Santo, 5 p.m. Confession, 6 p.m. Banal na Misa. Huwebes Santo, Misa ng huling hapunan at paghuhugas ng mga paa, 6 p.m. Banal na Misa. 7 p.m. to 12 midnight, pagtatanod sa Santissimo Sacramento. So ito po yung bisita iglesia na ginagawa din ng iba. April 18, Biyernes Santo, 3 p.m. paggunita sa pagpapakasakit ng Panginoon at pagpaparangal sa krus. 5 p.m. prosesyon ng paglilibing. Dito po ididiretsyo yung Santo Ichero. So dito yung pagtatanod hanggang 7 p.m. Okay? 7 p.m. natin gagawin yung pagtatanod. So pwede po kayong pumunta dito, nandun yung Santo Ichero na nandiyan sa gitna sa 7 p.m. onwards. Sabado de Gloria, 6 a.m., panalangin sa umaga. 6 p.m., Bihilia sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ito na po yung misa sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. 6 p.m., Sabado, 6 p.m. Pagkatapos noon, isusunod na po natin yung salubong. Okay? So wala nang salubong ng linggo ng madaling araw. Dudugtong na po natin pagkatapos ng 6 p.m. Mass. Okay? Kinabukasan linggo ng pagkabuhay, yung linggong misa pa rin. Okay? So, madaling araw ng linggo, wala nang salubong. Gagawin natin ng Sabado yon, Sabado de Gloria, pagkatapos ng misa. Okay? Wala pong papalakpak pagkatapos ng final blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.